Walang masama sa pagkakaroon ng ambisyon sa buhay. Pero minsan dinadala tayo nito sa kapahamakan. Lalo na kung hindi pala mapagkakatiwalaan ang mga taong tumulong sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang ambisyon sa buhay na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Malin, 43 years old at nagtitinda ng tinapa at iba pang mga isdang pinatuyo dito sa palengke sa Quiapo. Tuwing tanghali ay hindi talaga mawawalang pakikinig namin sa inyong programa at masasabi ko na naging parte na kayo ng araw-araw naming pagtitinda, Papa Dudut. Maghahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko sa tuwing nakakapakinig ng mga kwento na ibinabahagi ng mga kabarangay natin. Isang araw ay naisip kong magpadala ng sarili kong istorya sa inyong istasyon. Buti na lamang at tinulungan ako ng anak ko para makapag-email sa inyong programa. Magsisimula ang kwento ko taong 2000 kung kailan 18 anyos pa lamang ako nang dalhin ng tiyahin ko dito sa Maynila mula sa probinsya namin sa Aklan. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang makatungtong sa lugar na ito dahil marami akong mga magagandang kwento na naririnig at nababasa tungkol sa Maynila. Pero dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya ay natakot ako na baka hanggang pangarap na lamang ang lahat. Buti na lamang at minsang umuwi doon ang tiyahin ko na kapatid ng nanay ko para magbakasyon. Doon nakita at naranasan niya ang hirap ng buhay namin. Maswerte kasi siya dahil may negosyo siya ritong malaking sari-sari store at bakery dahil naglakas loob siyang lumuwas upang makipagsapalaran at magtrabaho noong kaedad ko lamang siya. Dito na rin siya nakapag-asawa kaya hindi ko mapigilang humanga sa kanya, Papa Dudut. Tapos, inalok niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanya sa Maynila para tumao sa tindahan niya at ang sweldo ko ay ang pagpapaaral niya sa akin sa kolehiyo. Siyempre hindi na ako tumanggi at agad kong sinunggaban ang opportunity na yon, Papa Dudut. Yung mga customer, baka isipin ng mga yan na tinatarayan mo sila. Hala, nginingitian ko naman po sila, Chang. Mabuti, pero kausapin mo pa rin. Para naman maging close mo. Mga suki ko na yan, mga yan eh. Dito lagi bumibili sa tindahan ko. Minsan nakikipagkwentuhan talaga yung mga yan. Oo nga po eh. Kaso hindi ko naman maintindihan yung iba nilang kwento. Basta na lang kasi sila nagsasalita tapos nagsasabi pa ng kung ano-ano. Abay, sakyan mo na lang. Ganun talaga yung iba eh. Baka walang kausap sa kanila. Kaya kung kani-kanino na lang nagkukwento. Pag nagkwento sa'yo, sagutin mo. Para lang kunwari nakikinig ka sa kanila. Aalis din naman yung mga yun. Sige po, susubukan ko na po na mas makinig sa kanila. Ganyan talaga. Bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi ko lang po kasi mapigilan. Pakiramdam ko kakainin ako ng buhay ng ibang customer. Lalo na yung mga lalaki. Ha? Bakit naman? Kasi po kung makatingin para akong hinuhubaran eh. Sobra ka naman sa hinuhubaran. Baka naninibago lang sa'yo kasi nga bagong salta ka dito eh. Kahit siguro ako yung customer na makakita sa'yo, titinan din naman kita mula ulo hanggang paa. Ganun po ba talaga yung mga taga Maynila? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Yung grabe makatingin. Ay, hindi ka ba nakikinig? Siyempre, naninibago sa'yo kaya ganun yun. Pag nasanay naman sila sa pagmumukha mo, hindi ka na nila papansinin. Pasensya na po kasi naninibago lang din ako. Ay, alam ko naman yon. Pero sabi ko nga sa'yo, bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi lang naman dito sa tindahan ko, no? Kundi sa buhay na rin.
Alam mo ba, dumaan din naman ako sa edad mong yan nung araw. At aaminin ko ha, medyo mahihiyain din ako. Lalo na nung bagong salta lang ako rito sa Maynila. Pero sinantabi ko yung hiya na yun. Kinapalan ko yung mukha ko para makapaghanap ng matinong trabaho at kumita ng pera. Tapos, nilakasan ko lang din ang loob ko na talagang makipagsapalaran sa negosyo. Kaya nga naitayo ko tong tindahan at bakery ko eh. Mahirap po ba? Mahirap ang ano? Yung pinagdaanan nyo nung araw? Abay oo naman! Sobrang hirap! Palagi nga akong umiiyak nun kasi may pagkabalat sibuyas ako. Lalo na pag pinagagalitan ako ng amo ko nung nagtatrabaho ako sa karinderya bilang dishwasher at servidora. Naku po! Ang sama-sama ng loob ko talaga sa kanya. Pakiramdam ko, pinahihiya niya ako nun sa ibang mga customer namin. Pero napagtanto ko na pinangangaralan lang niya pala ako. Pinagsasabihan niya lang ako ng dapat at hindi ko mga dapat gawin para matuto ako. Aba, simula noon, tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya at dinala ko yun sa puso ko hanggang ngayon. Ang galing nyo naman po. Abay, oo naman. Kasi nga, tinapangan ko. Tinatagan ko yung loob ko. May gusto kasi akong patunayan sa sarili ko noon. Ayokong umuwi sa probinsya natin ng talunan. Na walang napapala sa pagluwas ko rito sa Maynila nung araw. Kaya nga dapat ganun ka rin. Partida pa ha. Hindi pa ako nakapag-aral ng kolehiyo noon. Ikaw nga napakaswerte mo kasi pinag-aaral kita. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo ng husto. Walang anuman yun. Sadyang naawa lang talaga ako sa nanay mo. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay ninyo sa probinsya natin eh. Nanay mo rin naman kasi ang may kasalanan. Hindi sumama sa akin dito nung araw at mas piniling manatili dun sa lugar natin. Kesyo, ayaw daw niya rito, magulo raw at ayaw raw niyang iwan yung magulang namin. Yan, tinamang napala niya. Nakapag-asawa ng mahirap at nagtitinda na lang ng tinapa para mabuhay. Wala naman po sigurong masama sa pagtitinda ng tinapa. Marangal naman pong trabaho yun, Chang. Marangal nga, pero mababa ang kinikita. Maliit. Kaya kayo isang kahig, isang tuka eh. Simula ngayon, dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo. Dapat, kung magkakaroon ka ng ambisyon, abay taas-taasan mo na. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Ay, mabuti naman. Ayoko sa lahat yung mahina ang kukote at saka mabagal umintindi. Ayusin mo ha. Binida pa naman sa akin ng nanay mo na matalino ka raw. Pangako po na aayusin ko na yung pagtatrabaho ko rito at saka yung pag-aaral ko po. Mabuti naman. Dapat lang. Wag na wag mong sasayangin ang oportunidad dahil minsan lang yan kung dumating sa buhay natin. Papadudot, 6 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Mangingisda ang trabaho ng tatay namin samantalang nagtitinda naman ang tinapa si nanay. Sa aming magkakapatid, ako lang talaga ang may pangarap na makapunta sa Maynila kaya nga pinilit kong makapagtapos ng high school kahit na napakahirap ng buhay namin. Bata pa lamang ay tumutulong na ako kay nanay sa pagtitinda ng tinapa para kahit papaano ay may pambaon ako. Sa kabila ng lahat, isang kahig at isang tuka pa rin ang pamumuhay namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa tiyahing ko na sumalba sa akin sa sitwasyong kinakalagyan ko sa probinsya namin. Pakiramdam ko ay binigyan niya ako ng panibagong pag-asa na magpatuloy sa buhay at mangarap ng malayo katulad niya. Strikta si Tia at kahit na pamangkin niya ako ay tauhan lang din ang trato niya sa akin. Katulad ng isa ko pang kasamahang tindera. Wala pong special treatment kumbaga dahil gusto raw niyang matutunan ko ang mga bagay sa Maynila at paghirapan ng bawat sentimo na ginagastos niya sa pagpapaaral at pagpapakain niya sa akin. Wala namang kaso yon dahil alam kong hindi pinupulot ang pera, papadudot. Ang motto nga ng tiyahing ko sa buhay ay isang malaking kasalanan ang mamatay na mahirap. Hindi nagtagal ay naging motto ko na rin yon sa buhay. Habang nagtatrabaho ako sa tindahan ay pumapasok ako sa isang university sa Maynila at kumuha ako doon ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Dahil gusto kong magtagumpay sa larangan na yon pagdating ng araw. Kapag walang klase ay abala naman ako sa pagtatrabaho sa tindahan ng tiyahing ko at kahit na nakakapagod ay iniisip ko na lamang na magbubunga rin ang lahat ng pinaghirapan ko pagdating ng panahon. Sabi nga ng nanay ko ay hindi naman sa lahat ng araw ay nagtatanim tayo.
Darating din daw ang takdang panahon na aanihin natin ang lahat ng tinanim natin. At yun lang ang palagi kong iniisip. Kaya nga nagsikap talaga ako sa pag-aaral at nagsipag sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Nako, ang dami namang duming nakasiksik sa sulok ng mga upuan. Buti na lang naisipan kong magwalis. Kung hindi, baka makita pa to ni Chang. Anong makikita ni Mama? Butiki! Sa gwapo kong to? Mukha akong butiki sa'yo? Hindi ko naman sinasadya, Jordan. Nagulat lang kasi ako dahil nandyan ka pala. Akala ko nandun ka sa kwarto mo. Kanina yon. Nagutom ako kaya lumabas ako. Kukuha sana ako ng pagkain sa ref kaso nakita kitang nakatuwad dyan. Anong nakatuwad? Ay, mali. Sorry, hindi ka pala nakatuwad. Hindi naman talaga. Pero nakaano ka? Ano, yung pinapakita mo yung balakang mo, tsaka… Wala akong pinapakita, nagwawalis ako. Nagwawalis ka. Kitang-kita ko tuloy yung malaki mong balakang. Ha? Ang bastos mo naman? Di bastos yun, no? Pinupuri nga kita eh. Paanong pinupuri yun? Pinapansin mo yung balakang ko. Pansin na pansin naman kasi, tsaka baka hindi ka lang sanay. Ano sinasabi mo hindi lang ako sanay? Na pinapansin yung balakang mo. Alam mo dito sa Maynila, normal na yung ganyan. Karamihan nga sa mga babae natutuwa kapag sinasabihan sila na medyo malaki yung balakang nila eh. Pati na yung puwetan nila at saka hinaharap. Tuwan-tuwa sila pagka napapansin yung mga yun. Dami kaya nangangarap ng ganyang katawan katulad sa'yo. Pasensya na pero hindi naman ako lumaki rito sa Maynila. Kaya hindi ako sanay na pinapansin yung katawan ko. Probinsyana ka nga pala kasi kaya hindi ka sanay. Wala naman sigurong masama sa pagiging probinsyana, di ba? Wala nga, pero kung kumilos kasi kayo para kayong nasa panahon ng kopong-kopong. Masyado kayong konserbatibo na wala na sa lugar. Lahat na lang binibigyan nyo ng mali siya. Para sa kaalaman mo, hindi lahat ng nasa probinsya ay konserbatibo. At saka hindi kasalanan ng isang babae na maging konserbatibo siya. Ibig sabihin lang nun, may respeto siya sa sarili niya. Pag hindi ba konserbatibo, wala nang respeto sa sarili? Depende kung paano mo titignan. Pero sana marunong ka ring rumispeto sa iba. Depende yun sa tao kung rerespetuhin ko. Pero kung ikaw, wag na lang. At bakit naman? Bakit? Sino ka ba? Hindi ka nga taga rito eh. Papaalala ko lang sa'yo probinsyana ka na nakapunta rito sa Maynila kasi naawa sa'yo yung nanay ko. Kung di naman dahil sa kanya, kung di kanya dinala dito, sigurado ako na habang buhay kang mabubulok dun sa probinsya nyo. Sobra ka naman magsalita. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal? Di kasi halata sa'yo eh. Wala ka bang naintindihan sa mga sinabi ko? Depende sa tao kung sino ang rerespetuhin ko. Malas mo, hindi ka kasama dun. Arte-arte mo, hindi ka naman maganda. Anong sabi mo? Hindi ka na nga maganda, bingi ka pa. Alam mo, buti na lang, makurbay ang balakang mo. Kaya pwede na rin. Anong pwede na rin? Napakabastos mo naman. Oy, kumalma ka nga. Nagbibiro lang ako. Hindi nakakatawa yung biro mo. Nakaka-offend kaya. Ganyan pala mga probinsyana, no? Walang sense of humor. Bastos ka talagang magsalita. Hindi ako bastos. Sensitibo ka lang. Ay nako, makakuha na nga ng pagkain dito sa ref. Wow, hindi lang malaki. Malambot din. Napakabastos mo! Isusumbong kita kay Jack! Sige, subukan mo. Malalagot ka sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Malalaman mo kapag nagsumbong ka. Kaya kung ako sa'yo, isara mo yung bunganga mo. Yan, ganyan. Manahimik ka. Kung ayaw mong gumulo yung buhay mo dito. Hoy, makinig ka. Mula ngayon, matuto kang iayon yung kaartihan mo sa ganda mo Papa Dudut, may 2 anak na lalaki ang tiyahing ko at si Jordan ang panganay. Nasa 3 taon na siya noon sa kolehiyo at sa parehong eskwelahan kami nag-aaral. 21 years old na ang pinsang kong yon. Malaking lalaki po si Jordan kung ilalarawan ko. May itsura pa at hindi ko gusto ang galawan lalo't may pagkamayabang ito.
Napapatanong nga ako sa sarili ko noon kung ganon talaga ang mga kalalakihan na pinanganak at lumaki sa Maynila. Yun bang presko ang ugali at may pagkahambog? Hindi naman sa nilalahat ko, Papa Dudut, pero ilan din sa mga kaklase ko, mapa lalaki man o babae, ay ganon ang pakikitungo sa akin. Sa totoo lang ay hindi ako komportable kapag nasa paligid ako ng pinsang kong si Jordan. Kakaiba kasi siyang tumingin at pakiramdam ko ay binabantayan niya ang bawat galaw ko. Noong una iniisip kong baka gusto lamang niya akong makilala ng mas malalim dahil nga sa magpinsan kami. Kaya nga lang habang tumatagal ay kinukutuban ako ng hindi na maganda sa kanya. Sa kabila ng lahat ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman kong yon dahil ayaw ko siyang pag-isipan ng masama. Kahit minsan na nga na nabastos niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may 2 palapag ang bahay ng tiyahin ko. At may maliit akong kwarto sa bahay nila na nasa unang palapag. Habang nakatira doon ay nakatoka ako sa paglilinis ng bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig at paglilinis ng CR bago ako pumasok sa eskwelahan o di kaya ay magtinda sa tindahan nila. Magkahiwalay ang tindahan at bahay ng tiyahin ko pero hindi naman malayo ang pagitan noon sa isa't isa. Nilalakad ko nga lang yon ng 3 minuto at nasa may bukana kasi yon ng barangay kung saan sila nakatira. Bale, ang pasok ko noon sa eskwelahan ay 5 araw na pare-parehong nagtatapos ng 3:00 ng hapon. Tapos nagjo-duty naman ako sa tindahan ng tiyahin ko bandang 4:00 hanggang 10:00 ng gabi. Umuuwi muna ako sa bahay nila para magpalit ng damit at magwalis ng sahig o di kaya ay maghugas ng pinggan. Pagka-uwi ko ng 10:00 ng gabi ay saka pa lamang ako mag-aaral kung may kailangang mapag-aralan o di kaya ay mag-aasikaso para makatulog na. Kaya lang isang gabi ay may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Bang-bang mo naman. Ang sarap nito, halik-halikan. Ano ginagawa mo? Shhh! Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa atin eh. Aray! Bakit mo ako tinadyakan? Nagtatanong ka pa talaga? Ikaw, bakit ginawa mo sa akin yan? Ginawa sa'yo ang ano? Yung pumasok dito sa kwarto ko, tapos hinahalik-halikan mo pa yung hita ko! Hoy, pwede ba hinaan mo yung bibig mo? Baka magising si mama at papa tapos kung ano pang isipin ng mga yun. Mabuti nga para malaman nila yung ginagawa mo! Sinabing huwag kang maingay. Ano ba? Bitawan mo ako! Tatanggalin ko lang tong kamay ko sa bibig mo kapag nangako ka sa akin na mananahimik ka na. Ano? Hindi ko to tatanggalin hanggat hindi ka nangangako sa akin na hindi mo ko isusumbong kay ng mama at papa. Mangako ka! Oo, ako! Tumango ka kung naiintindihan mo ako. Tango! Buti naman nagkakaintindihan tayo. Ang sama-sama mo! Nakainom lang ako. Tsaka hindi ko naman sinasadya eh. Anong pinagsasabi mong di mo sinasadya? Pumasok ka sa kwarto ko, tapos may gusto kang gawin sa akin kung hindi ako nagising. Ang sabi ko nga, nakainom lang ako. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Tsaka hindi ko sinasadya na pumasok dito sa kwarto mo. Aray. Grabe, ang lakas ng pagkakatadyak mo sa akin. Sakit ng tagiliran ko. Tulang pa nga yan! Dapat sa'yo sinusumbong sa mga magulang mo para malaman nila na meron silang manyakis na anak. Sinong manyakis? Sino pa ba? Di ikaw? Uulitin ko lang ah. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tsaka ipapaalala ko lang na nasa bahay ka namin. Kung magsusumbong ka, sigurado ka bang maniniwala ang mga magulang ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kung sinong anak sa ating dalawa. Ang sama-sama mo! Masama na kung masama, wala akong pakialam. Pag nagsumbong ka kay mama, gagawin ko lahat, mapalayas ka lang dito sa bahay namin.
Baka gusto mo bumalik sa probinsya nyo para magtinda ka na lang din ng tinapa kasama ng nanay mo. Siyempre hindi. Kaya nga ako sumama sa mama mo para magtrabaho rito kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Pero sana naman kahit probinsyana lang ako at mahirap lang ang buhay namin sa probinsya, matuto ka pa rin rumispeto. Hindi ka nga kasi karespe-respeto. Nakainom lang ako kaya dito ako pumasok sa kwarto mo. Kaya medyo hindi ako nakapag-isip ng matino. Ang bata mo pa, pwede ka na bang uminom at magpakalaseng? Oo naman, matanda na ako. Pwede ko nang gawin kahit na anong gusto ko. Ayusin mo yung pagdadala ng alak. Hindi yung imbis na sa tiyan mapupunta ay umaakit sa ulo mo kaya apektadong pag-iisip mo. Manahimik ka na, dami mong sinasabi. Totoo naman eh. Ay, pupunta na nga ako sa kwarto ko. Wala naman ako mapapala sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Bakit naman ako babalik? Taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kala mo maganda ka? Pangit mo, tanga. Alis na sabi! Oo, eto na, alis na. Masyado ka namang atat. Eto, lalabas na nga oh. Sa susunod maglalak ka na ng kwarto mo ah. Bida-bida ka rin eh. Baka mamaya sinadya mo lang talaga na hindi ilak tong pinto para may makapasok dito sa kwarto mo. Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan ko lang ilak yung pinto ko pero hindi ibig sabihin basta-basta mo na lang akong papasukin dito. Kasalanan mo naman pala eh. Sisihin mo sarili mo. Huwag ka nang bibintang ng ibang tao. Papa Dudut, siguro'y nakatulog na ako noon ng ilang oras nang mangyari ang pagpasok ni Jordan sa kwarto ko. Hindi ko na maalala kung nakakandado ko or nakandado nga ba ang pintuan pero mukhang hindi dahil sa sobrang pagod. Kaya siguro'y nakapasok na siya. Gulat na gulat ako at takot na takot dahil sa ginawa niya sa akin ng gabing yon. Nasa impluwensya pa siya ng alak at pinagbantaan pa ako na huwag magsumbong sa tiyahin ko kundi ay mananagot ako sa kanya. Ewan ko Papa Dudut pero para na lamang akong napipi at napatango na lamang sa kanya bilang pagsang-ayon ng gabing yon. Tapos ay kita ko sa pagmumukha niya na wala siyang pagsisisi. Tiningnan niya pa ako ng masama saka sarkastikong tumawa bago lumabas ng kwarto ko. Pagkalabas niya ng pintuan ay dali-dali ko yung kinandado sabay halukip-kip ng sarili ko. Tandang-tanda ko na hindi ako masyadong nakatulog ng maayos ng gabing yon. Hanggang mag-umaga sa takot na maulit pa ang mga nangyari, Papa Dudut. Ano po yun? Magkaaway ba kayo ni Jordan ko? Po? Ay nako, ang bingi-bingi mo namang bata ka. Pasensya na po. Ang sabi ko, kung magkaaway ba kayo? Hindi naman po. Bakit po? Hindi ko kasi kayo nakikitang nagpapansinan eh. Hindi mo kinakausap yung anak ko. Magpinsan naman kayo ah. Kaya napaisip ako kung magkaaway ba kayo o ano. Kinakausap ko naman po si Jordan kung may sasabihin ako sa kanya. Pero kung wala naman hindi ko na siya kailangan kausapin. Ganun ba? Opo. Sayang naman kasi mabait pa naman yung anak kong yun. Alam mo ba, paborito ko yan kaysa dun sa kapatid niya. Pero pareho ko naman silang mahal dahil mga anak ko sila. Kaya lang, natatangi talaga yang si Jordan. Lagi ko nga yung ipinagmamalaki sa mga kumari at mga suki ko. Okay po. Anong okay po? Yan lang ba ang sasabihin mo sa dami ng mga sinabi ko? Wala naman po akong ibang masasabi tungkol kay Jordan, kaya sumang-ayon na lang po ako sa inyo. Sabagay, tama ka rin naman. Ay nako, ipinagmamalaki ko talaga yung anak ko na yon. Napakasipag sa pag-aaral, mabait, simula pagkabata, masunurin yan, at saka marunong rumispeto. Ano ba yung binubuntong-buntong hininga mo dyan? Naiinis ka ba? Sorry po, hindi ko lang napigilan. Bakit ka naiinis? Kanino? Sa akin ka ba naiinis? Ha? Opo, kasi kung makapagsalita kayo, kung makapagsabi kayo ng mabait at marunong rumispeto yung anak nyo, parang kilalang-kilala nyo na siya. Ha? Anong sabi mo? Kung alam nyo lang sana yung ginawa ng magaling yung anak, baka magbago yung tingin nyo sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa ng anak ko? Tsaka kanino? Sa'yo? Opo. Teka, bakit ka ba umiiyak dyan? Ano bang ginawa sa'yo ni Jordan?
Binastos niya ako nung bagong dating pa lang ako rito. Tapos nung nakaraang gabi lang pumasok siya sa kwarto ko para pagsamantalaan. Bakit niyo po ako sinampal? Oo, kasi abay pinagbibintangan mo yung anak ko eh. Hindi ko po pinagbibintangan si Jordan. Totoo pong ginawa niya yun sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Gumagawa ka lang ng kwento. Bakit ko naman po gagawin yun? Ako nga yung agrabyada rito. Anong ikaw? Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo, Malin, ha? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa anak ko. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko? Mabait si Jordan! Marunong siyang rumispeto! Akala nyo lang yon, pero may tinatagong kabanyakan yung anak nyo. Pag hindi ka tumigil, palalayasin kita sa pamamahay ko! Ako na nga po yung naagrabyado. Ako pa yung palalayasin nyo. Malamang! Alam nga naman yung anak ko. Anak ko yun! Ikaw ay pamangkin ko lang. Kaya anumang oras, pwede kitang pauwiin sa probinsya natin. Please po, huwag niyo akong pauwiin sa amin sa probinsya. Ayoko po doon. Oh, ayaw mo pala pero bakit ganyan ang ugali mo? Kami na nga nagpatira sa'yo rito. Sinisiraan mo pa yung anak ko. Abay, napakawalang utang na loob mo naman. Hindi ko po sinisiraan ang anak niyo. Paninirang puri yan. Tsaka wala ka namang ebidensya eh. Sigurado ako na napanaginipan mo lang yon. Ganyan din ako nung kaedad mo. Madalas akong bangungutin. Tapos akala ko nangyari talaga sa akin sa tunay na buhay. Pero panaginip lang pala ang lahat. Hindi po yun panaginip. Alam ko po. Sigurado po ako. Panaginip lang yon. Baka masyado ka lang pagod. Nung natulog ka, kaya na naginip ka ng masama. At saka, akala mo ba, hindi ko napapansin yung pagiging lutang mo? Po? Ano naman pong kinalaman nun? Malaki! Kasi nakikita ko na napakabagal mo mag-isip. Kapag may mga customer tayo, hindi mo kaagad naaasikaso kasi nakatulala ka lang dyan. Siguro nga dahil puyat ka. Ayusin mo kasi yung tulog mo! Papadudot, hindi ko na napigilan ang bibig kong makapagsabi ng totoo para kontrahin ang mga sinabi ng tiyahing ko tungkol sa anak niya. Alam kong nangako ako sa pinsang ko na mananahimik pero sa tuwing nakikita ko siya sa bahay, ng tiyahin ko ay bumabalik yung mga kasalanan niya sa akin. Bukod doon ay mukha rin naman siyang hindi nagsisisi. Kaya nga hanggat maaari ay ginagawa ko ang lahat ng paraan para lamang hindi magkaroon ng interaksyon sa kanya. Pero imposible naman yon dahil nakatira kami sa isang bubong, kaya nga alam kong mapapansin ng tiyahing ko na iniiwasan ko si Jordan. At dahil tinanong na niya kung bakit ay nasabi ko na nga ang kadahilanan. Pero laking gulat ko nang magalit sa akin ng tiyahin ko. Tinawag niya akong sinungaling at inakusahang gumagawa ng kwento. Kaya naman nasaktan ako ng husto, Papa Dudut. Mas masakit pa yung naramdaman ko sa kaloob-looban ko kesa sa sampal na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil sa mga nangyari ay nagbago na lang bigla ang pakikitungo sa akin ng tiyahin ko. Akala ko nga ay papalayasin na niya ako sa kanila pero hindi naman pala. Pinag-aral pa rin niya ako at nagtatrabaho pa rin ako sa tindahan niya. Pero lalo niya akong trinato na parang hindi na niya ako kaano-ano, kaya naman labis akong nalungkot, Papadudot. Inisip ko pa nga na sana nananahimik na lamang ako at pinalagpas ang ginawang kabastusan ng aking pinsan at sana'y hindi ko na lang sinabi sa tiyahin ko. Mabilis na lumipas ang 4 na taon nang makapagtapos na ako sa kolehiyo. Plano ko na noong maghanap ng ibang trabaho para makaipon ng pera at makabukod na, pero hindi naging ganon kadali ang pakikipagsapalaran ko sa paghahanap ng mapapasukan, kaya sa bahay pa rin ang tiyahin ko ako umuwi. Tumutulong pa rin ako sa tindahan niya nang walang bayad. Hindi na sa bahay nila nakatira si Jordan matapos nitong makipag-live-in sa girlfriend nito 1 taon pagka-graduate niya sa college. Kaya nga aminado ako na nakahinga ko ng maluwag dahil hindi ko nakasama sa iisang bubong ang manyakis kong pinsan.
Isang araw ay nag-decide ang tiyahing ko kasama ang tiyo ko at anak nilang bunso na umuwi ng probinsya ng kanyang asawa sa Samar dahil meron daw emergency doon. Hindi ko na alam kung ano yung emergency pero sa akin nila ibinili ng bahay nila. Nabantayan ko raw hanggang makauwi sila. Wala naman problema sa akin yon lalo't 5 araw lang naman sila doon. Kaya lang nung huling gabi na nila sa probinsya ay umuwi na lang sa bahay si Jordan na lasing na naman. At ako kaagad ang pinagdiskitahan niya matapos ko siyang pagbuksan ng pinto. Tinulak niya ako sa sofa at agad na pinatungan. Pero bago pa siya may magawa sa akin ay natuhod ko na ang kanyang pagkalalaki. Tapos mabilis akong tumakbo sa kusina para kumuha ng kutsilyo sabay tutok sa kanya. Doon na siya nahimasmasan at nakipag-areglo sa akin. Nagsorry siya at nakiusap na ibaba ko na ang kutsilyo. Wala naman talaga akong plano na saksakin siya pero namumuro na siya ng mga panahong yon. Nagawa lang daw niya yon dahil nilayasan daw siya ng kinakasama niya pero hindi ko na siya pinakinggan. At agad akong nagkulong sa kwarto ko ng gabing yon. Kinabukasan ay maagang dumating si Tia sa bahay Papa Dudut. Grabe ma, sobrang namiss ko po tong luto nyo. Oo nga eh. Simula nung umalis ka rito sa bahay para makipag-live-in dun sa girlfriend mo, marami na akong luto na hindi mo nakain. Ay, kumusta na nga pala yung kinakasama mo? Hiwalay na po kami. Ano? Kailan pa? Noong 1 linggo pa po. Oh, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Naunahan na po ako ng hiya. Hindi po kasi ako nakinig sa inyo nung sinabi nyo na masyado pang maaga para bumukod kami. Akala ko po kasi kaya na namin eh. Kaso, ultimo yung mga maliliit na bagay, maliliit na problema, pinag-aawayan namin ng matindi. Maliit lang ba na problema yung dahilan kaya kayo naghiwalay? Parang ganun na nga po, mga maliliit na bagay na nagpatong-patong na. Tsaka kasalanan ko rin naman po kung tutusin kasi napagbuhatan ko siya ng kamay nung huling beses na nag-away kami. Good morning po, Chang. Oh, Malin, andyan ka lang pala sa kwarto mo. Bakit ngayon ka lang lumabas? Masama po kasi yung pakiramdam ko kaya… Weh, masama ang pakiramdam. Talaga lang ha. Baka ayaw mo akong makita kaya nagkukulong ka sa kwarto mo. Sinong gugustuhin makita yung pagmumukha mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin kagabi? Sige nga. Uy, wala akong ginawa sa'yo kagabi ha. Wala pa pala sa'yo yung kamuntikan mo na naman akong pagsamantalahan dahil lasing ka at malungkot sa paghihiwalay nyo ng kinakasama mo? Ha? Saan naman ang galing yan? Teka nga Malin, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Yung magaling yung anak ang tanongin ninyo kung anong ginawa niya sa akin nung bigla na lang siyang umuwi rito sa bahay niyo kagabi. Anong ginawa mo kay Malin? Wala akong ginagawa sa kanya ma. Oh, wala naman daw pala eh. Siyempre yun po talagang sasabihin niya. Kasi sino ba namang tao ang gumawa ng mali na aamin sa kasalanang nagawa niya? Wala naman po, di ba? Alam mo ikaw, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo sa anak ko ha? Pag hindi ako talaga nakapagtimpi, baka masampal na naman kita. Huwag niyo naman po sanang kampihan yung anak niyo, Chang. Natural, anak ko to eh. Malamang kakampihan ko siya. Kahit na gumawa siya ng mali, ikakampihan niyo pa rin dahil anak niyo? Ganun po ba yun? Hoy, wala akong ginawang mali sa'yo. Masyado kang imbento. Ikaw ang sinungaling! Ang kapal ng mukha mong walang yaka. Ma, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Sinisiraan niya lang ako sa inyo. Bakit ko naman gagawin yun? Anong mapapala ko? Alam ko na gusto mong gawin. Kinukuha mo loob ng mama ko kasi sip-sip ka. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Naiingayan na ako sa inyo eh. Tsaka, mahiya naman kayo sa mga natutulog sa itaas. Paano na lang pag binaba tayo rito ng tatay mo? Ha, Jordan? At magtanong kung bakit tayo nagsisigawan dito. Sige nga! Bakit po ako tinatanong nyo? Bakit di nyo pagsabihan niyang si Malin? Kaya nga! O ikaw namang babae ka. Ano ba talagang problema mo, ha? Bakit ba lagi mo nalang pinagbibintangan itong anak ko? Hindi po ako nang bibintang. Totoo po yung sinasabi ko. Siyempre hindi deny ni Jordan yun. Wala akong i-deny kasi wala namang kailangang i-deny. Wala akong ginawang masama sa'yo. Maraming beses mo na akong ginawa ng masama. Pinsan mo pa naman ako, pero hindi mo na ako nirespeto. Hoy!
Maghinay-hinay ka sa pagsasalita ng ganyan sa anak ko, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang sa pamamahay na ito. Hindi ko po nakakalimutan at nagpapasalamat po ako kasi pinatira niyo ako rito sa bahay niyo at pinag-aral. Pero pakiramdam ko hindi na po ako ligtas dito kasama yung anak niyo. O anong gusto mong gawin ko? Kung uuwi na ulit dito si Jordan at dito na siya titira, alangan namang siyang mag-adjust sa'yo. Kung ganyan lang din pala na may issue ka dito sa anak ko, bakit hindi na lang ikaw lumayas? Tutal, tapos na naman kitang pag-aralin eh. Kaya bahala ka na sa buhay mo. O ngayon, para malinaw sa ating dalawa, simula sa araw na ito, pinalalayas na kita dito sa bahay ko. Papa Dudut, wala na akong nagawa para baguhin ang isip ni Tia nang palayasin niya ako sa pamamahay nila. Umiyak na lamang ako at tinitigan ang masama ang pinsang kong si Jordan bago sila tinalikuran para mag-impake ng gamit at damit ko. May sinabi pa ang tiyahin ko tungkol sa pagiging walang utang na loob ko. Pero hindi ko na siya masyadong pinakinggan. Dali-dali akong umalis sa bahay nila kahit na wala pa akong kain at ligo ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay gustong-gusto kong magsumbong sa pulis. Pero natakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng tiyahin ko. Pinagbantaan din niya ako na magpapakalat siya ng masamang kwento tungkol sa akin sa probinsya para masira ko. Kaya naman hindi niyo ako masisisi kung pinanghinaan ako ng loob ng mga sandaling yon. Siguro ako pa rin talaga yung probinsyana na kinuha niya sa Aklan at pinag-aral sa Maynila. At kahit na ilang taon na ako rito ay hindi ko pa rin nagawang baguhin noon ang dati kong sarili. Na mahiyain at mahina ang loob. Kaya naman mas pinili ko na lamang na kimkimin ang lahat at nag-focus sa paghahanap ng trabaho habang naghahanap ng matutuluyan. Sobrang hirap dahil naranasan kong matulog sa kalsada nung araw lalo at wala pa akong nahahanap na mapagkakakitaan. Buti na lamang at may mabuting loob na tumanggap sa akin bilang tindera at tagahugas ng pinggan sa isang kainan kaya nagsimula na akong kumita ng pera. Gustong-gusto ko nang umuwi noon sa Aklan. Pero ayaw ko pa rin naman dahil wala pa ako kaya nag-ipon na lamang ako ng pera para may panggastos ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 9 na taon na kapag-asawa na ako rito at nagkaanak. Tapos ay nakarating na lang sa kaalaman ko na namatay na pala ang pinsang kong si Jordan matapos masangkot sa isang aksidente sa motor. Dahil awang-awa ako noon sa tiyahin ko ay pinuntahan ko siya sa bahay nila dahil gusto kong makiramay sa kanya kaya lang ay hindi na pala ako welcome doon, Papa Dudut. Gusto ko lang naman pong makiramay sa pagkamatay ni Jordan kaya nagpunta po ako rito. Pero alam mo ba na hindi ka na welcome sa pamamahay ko simula nung pinalayas kita? Kaya ewan ko na lang talaga sa kung anong klaseng kakapalan talaga na mukha ang meron ka para bumalik ka pa rito. Kung ano man po yung hindi natin pagkakaunawaan nung araw, ikalimutan na lang po natin. Magkapatawaran na po tayo. At saka nandito ko kasi malungkot ako dahil wala na ang pinsan ko. Anong malungkot? Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mong yan? Baka ang ibig mong sabihin masaya ka kasi sa wakas namatay na yung anak ko. Hindi po totoo yan. Hindi raw totoo, pero alam kong yun ang matagal mo nang gusto mangyari sa kanya. Kahit kailan hindi ko po hiniling na mamatay si Jordan. Kahit na ginawa niya ako ng masama. Saka hindi po ba kayo nakikinig? Kalimutan na natin yung nangyari noon at magkapatawaran na tayo. Napatawad ko na po si Jordan. Matagal na panahon na. Pwes, hindi ako ganun kadaling magpatawad, lalo na sa katulad mong walang utang na loob sa akin. Alam mo, nito ko lang napagtanto na may sa demonyo ka pala. Ano pong sinasabi niyo? Na anak ka namang kukulam, kasi may dala kang sumpa sa pamilya namin. Simula nung umalis ka, nagkanda-leche-leche na yung buhay namin. Halos malugi na yung tindahan at bakery ko, at kulang na lang magsara na.
Mabuti na lang kahit papano na ilaban ko, kaya nakakabalik pa rin sa akin yung puhunan ko kahit paunti-unti. Tapos yung mister ko, nagkasakit ng malubha, kaya kinailangan siyang operahan. Yung anak kong pangalawa, nakabuntis naman, kaya hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Tapos ngayon, namatay naman si Jordan. Lahat yun, kasalanan mo! Wala po akong ginagawang masama sa pamilya niyo, Chang. Ako nga yung ginawa ng masama ni Jordan, tapos hindi niyo naman ako pinaniwalaan. At bakit? Sino ka para paniwalaan ko, ha? Kaya siguro kayo kinarma kasi masama talaga ang ugali niyo. Anong sinabi mo? Sabi ko, masama talaga ugali niyo. Kunwari lang kayong concern kayo sa akin kaya tinulungan niyo ako makapunta rito sa Maynila at pinag-aral. Pero sa huli, sinusumbatan niyo lang din ako. Kahit kailan, wala ka talagang utang na loob! Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Nire-respeto ko kayo bilang tiyahin ko at nagpapasalamat ako sa inyo ng husto dahil tinulungan niyo akong makapag-aral at makaalis sa probinsya namin. Pero sobra-sobra po yung kapalit nun sa akin. Wala po kayong alam kung paano ako nabuhay sa takot at kaba pag nasa paligid yung anak niyo. Simula nung ginawa niya ako ng masama. Tapos kayo na inaasahan kong magiging kakampi ko, hindi pa naniwala sa akin. Kung ano-ano rin pong masasakit na salita ang sinabi niyo sa akin na kinimkim ko lang sa dibdib ko kasi umaasa ako na mawawala rin yon. Kaya nga pumunta ako rito ngayon para makiramay sa inyo. Kaya lang pinapasama niyo na naman yung loob ko. Sana kasi hindi ka nalang pumunta dito eh. Sana hindi ka nagpakita sa akin. Kasi ayaw ko naman makita yung pagmumukha mo talaga. At kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang dalang malas. May sakampun ka ni Satanas. Kaya lumayas ka na ngayon sa harap ko. Hindi niyo na po ako kailangan palayasin. Dahil aalis po talaga ako. O ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Alis na! At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, pinagsisihan ko na po na pumunta pa ako sa burol ng pinsan ko matapos akong ipahiya at palayasin ng tiyahin ko. At kahit na hanggang makauwi ako sa bahay namin ay iyak ako ng iyak. Nagsumbong agad ako sa asawa ko at sinabi niya sa akin na huwag na raw akong magpakita sa tiyahin ko o bumalik pa sa bahay nila kahit kailan. Bagay na sinang-ayunan ko naman. Hindi ko lang mapigilang malungkot dahil sincere naman at seryoso ang pakikiramay ko sa kanya ng panahong yon. Pero siguro'y hindi na talaga kami magkakasundo pa. Nasaktan lang din ako noong sinabi niyang may dala akong kamalasan at sumpa sa pamilya nila samantalang ako na nga ang ginawa ng masama ng anak niya noon. At hindi niya ako pinaniwalaan kaya siguro'y nakarma sila. Pero hindi naman ako humiling noon. Baka kusa lang talagang binigay sa kanila yon ang kapalaran. Simula noon ay pinutol ko na nga ang ugnayan sa tiyahin ko at sa pamilya nila. Kung tatanungin ninyo ako, kung may balita pa ako sa kanila ay wala na po masyado. May naririnig po akong kwento mula sa iba naming kamag-anak na may sakit daw ang tiyahin ko pero hindi ko na po kinumpirma pa. Siguro may bahagi sa akin na natatakot nang magpakita sa kanya dahil baka sumbatan niya lang ulit ako at pagsalitaan ng masama at masakit. At ayoko na ulit na mangyari yon, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, pamilya ko na lamang at negosyo ang iniintindi ko. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan ko noong araw at sa kamay pa mismo ng kamag-anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinabayaan, Papa Dudut. Na sa tuwing nangyayari yon ay nililigtas niya pa rin ako. Kaya naman, sa kanya ang kapurihan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Malin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
Mega Manila 97.1. Forever. Walang padre de pamilya o di kaya'y walang nakagisnang ina. Kaya kapag ika'y pareho pang may magulang ay huwag nating sayangin ang pribilehiyong ito na wala ang iba. Ikaw kapuso, kakayanin mo bang tumayo sa sarili mong mga paa na walang mga magulang? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chester. 25 years old, tubong Cebu City at isa po akong OFW sa Saudi Arabia. Only child po ako na dating nakatira sa bahay ng lolo't lola ko kasama ang mama kong si Laura at ang mga kapatid nitong si Tito Albert. Lumaki po akong walang tatay, Papa Dudut. Sinubukan ko noong magtanong kay mama tungkol sa kanya pero never siyang nagkwento ng anumang kaugnayan sa tatay ko. Siguro hindi naging maganda ang pagsasama nila kaya ayaw nang balikan ni mama ang nakaraan na siya naman pong pilit kong iniintindi. Wala mang ama ay maswerte pa rin po ako dahil may tito ako na tumayong father figure sa akin. Naging kapakapatid ko na rin po ang anak ni tito na si Richard kaya kahit papaano ay hindi man buo ang pamilya ko ay hindi naman ako nawala ng pagmamahal mula sa sarili kong mga kamag-anak. Ang Tito Albert ko at ang asawa nitong si Tita Myra ang nagsilbing pangalawang magulang ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Lalo na noong mag-decide si mamang iwan ako para magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Ayaw kong mawalay sa nanay ko ay hindi ko naman magagawang pilitin siya dahil hindi naman kami mayaman at kailangan ni mama na magtrabaho para matustusan niya ang pag-aaral ko. Gipit kami sa pera noon, Papa Dudut. At kailangan kumayod ni mama lalo na't ayaw din naman ng naming maging pabigat kina Tito Albert. Kaya nung umalis si mama ay si Tito na po ang pansamantalang naging guardian ko sa Cebu City, Papa Dudut. Ayan, parang bago na ulit. Kunin mo pa isang sirang upuan. Ikaw naman ang mag-ayos ngayon. Sige po, Tito. Simula ngayon, kapag may sirang gamit sa bahay, ikaw na mag-aayos ha. Opo, Tito. Madali lang naman pala eh. Maganda yung habang bata ka pa, matuto ka na mag-ayos ng mga sirang gamit. Ganyan ang ginawa sa akin ng lolo mo noong mga bata pa lang kami. Kaya tingnan mo, hindi na namin kailangan magbayad pa ng tao para mag-ayos ng mga bagay-bagay dito sa bahay. Mabuti nga po kayo. Naranasan yung magkaroon ng tatay eh. Ako, hindi ko man lang na-experience yung ganyan. Hindi mo na kailangan ng tatay. Nandito naman ako eh. Kami nila tita mo tsaka ni Richard. Kung ano yung mga bagay na hindi nagawa sa'yo noon ng tatay mo, ako na ang gagawa. Hindi niyo po ba talaga kilala kung sinong tatay ko? Hindi. Hindi rin naman kasi palakwento si Laura sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi niyo po alam kung anong pangalan niya o kung saan siya nakatira? Hindi talaga eh. Hindi ko nga rin alam kung anong itsura niya. Bakit hindi mo itanong sa mama mo mismo? Matagal ko na pong tinatanong si mama eh. Kaso lagi siyang umiiwas tuwing si tatay ang pinag-uusapan namin. Siguro ayaw na lang niya talagang balikan yung nangyari noon. Minsan, may mga bagay talaga na dapat ibinabaon na lang sa limot. Kayo po ba? Nung nalaman niyo magkakaanak na kayo, pumasok po ba sa isip niyo na iwan si Richard? Ako? Naku, hindi ko na maiisip ang bagay na yan. Kasi matagal na akong nananalangin na magkaroon ng anak. Excited nga ako noon nung malaman kong buntis ang tita mo. Ang swerte naman po ni Richard. Hindi siya iniwan ng tatay niya. Ang sarap siguro magkaroon ng pamilya na buo. Bakit? Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na makilala ang tatay mo? Siyempre naman po. Lahat naman siguro ng anak gustong makilalang magulang nila. Tama naman po, di ba? Subukan mo ulit tanungin ang nanay mo. Baka sakali ngayon, sabihin niya na sa'yo ang totoo. Yun kung matutuloy siya sa pag-uwi.
Parang hindi nga po ulit makakabakasyon si Mama ngayon eh. Oh, bakit daw? Ano nangyari? Ang sabi niya kay Lola, hindi raw ata siya pinayagan ng amo niya. Pero di ba nangako siya na uuwi siya ngayon? Kaya nga po eh. Nakakatampo tuloy kasi ilang taon ko na siyang hindi nakikita. Ilang birthday, Pasko at New Year na ang dumaan, hindi ko siya nakakasama. Malay mo, isusurprise ka lang pala niya. Hindi na po ako aasa. Tsaka naiintindihan ko naman po siya eh. Mahirap po talaga bumiyahe. Ang layo-layo ng Manila dito sa atin eh. Tsaka mahal din ang pamasahe. Imbis na igastos sa ticket pa uwi, mas pipili na lang siguro ng mama mo na ipadala yung pera para may gastosin ka. Si Laura pa practical na tao yun. Pero sana po kahit isang beses lang magpakita siya. Miss ko na po kasi siya eh. Hayaan mo na. Uuwi at uuwi din naman ang mama mo eh. Nandito naman kami ng tita mo sa ni Richard. Bakit? Sawa ka na ba sa amin? Hindi po, syempre hindi. Sobra-sobra nga pong pasasalamat ko sa inyo nila tita eh, pati na rin po si Lola. Kasi kahit malayo sa akin si Mama, hindi niyo po ako pinapabayaan. Ganyan naman talaga magkakadugo. Tayo-tayo lang din na magtutulungan. Tama po kayo. O sige na, tapusin na natin to. Ito yung martilyo. Ikaw na magpako ng 2 pa. Sige po. Papadudot matagal-tagal po ang inilagi ni Mama sa Maynila. Lumipas ang mahigit 6 na taon hanggang sa nagbinata na ako at lahat pero ni isang beses ay hindi pa niya ako nagawang bisitahin. Sa mga taong wala si Mama ay si Tito Albert na po at ang asawa niyang si Tita Myra ang tumayong magulang ko. Sila ang nag-alaga sa akin, nagturo ng mabuting asal at nagbigay ng kalinga na hindi maibigay ni Mama noon gawa ng nagtatrabaho siya noon sa Maynila. Ang maganda pa noon, Papa Dudut, ay may cellphone na noon. Kahit medyo mahal pa ang load ay palagi ako noong tumatawag kay Mama para makibalita at kumustahin ang lagay niya. Maganda naman daw ang naging pakikitungo sa kanya ng mga amo ni Mama kaya nga po hindi siya maiwan-iwan. Pagsapit ko ng high school, Papa Dudut, ay nagkaroon din po ako sa wakas ng oras si Mama at kaunting ipon para makauwi sa amin. Siyempre, ako po ang pinakanatuwa sa mga nalaman kong balita. Malinaw pa sa mga alaala ko ang panahong yon, Papa Dudut. Buwano ng Hunyo at kakasimula pa lamang ng pasukan. Nakahanda na noon ang kwarto ni Mama na tutuluyan niya. Maging siya ay handa na rin sa kanyang pag-uwi at pareho na kaming excited sa muli naming pagkikita. Chester! Po? Bakit po, Tito? Nasaan ka? Halika muna rito. Nandito po ako sa kusina. Bakit po? Eto si mama mo, tumawag. Gusto ka raw kausapin. Nakasakay na po ba siya? Nasa pier pa ata. Eto, kausapin mo. Hello, Ma? Ano na pong balita? Nakasakay na po ba kayo? Hello anak, hindi pa eh. Mukhang madedelay yata ang biyahe ng barko. Hindi gaanong maganda ang panahon ngayon eh, may bagyo raw ata. Ala, paano po yan? Matutuloy pa po ba kayo sa pag-uwi? Oo naman. Tagal ko ng plinano tong bakasyon na to eh. Hindi nga lang masusunod yung oras ng pag-alis ng barko. Tinatansya pa kasi yung panahon kung pwede pang pumalaot. Ang sabi kasi rito, signal number 1 daw ang dadaanan ng barko. Ganun po ba? Sana naman umayos na ang panahon mamaya. Ay matutuloy yan, huwag kang mag-alala. Ang dami kayang tao dito na naghihintay. Galit na nga yung iba eh. O ano, kumusta pala? Nagsimula na ang pasukan, hindi ba? Opo, nagsimula na po last week pa. Di ba kayo magkaklase ng pinsan mo? Si Richard po? Hindi po eh. Magkaiba kami ng section. Ay sakto, may binili akong damit para sa inyo magpinsan. Pwede niyong gamitin yun. Total, hindi pa naman required mag-school uniform kapag kasisimula pa lang ng pasukan. Talaga po? Oo, matching outfit yun. Tapos meron din akong biniling cellphone para sa'yo. Regalo ko sa mga birthday at Pasko na wala akong naibigay sa'yo. Yung bagong cellphone po ba yan na tinitiklop? Ay, yung keypad lang ang nabili ko eh. Yun lang ang afford ko. Mahal pa kasi yung ganong klaseng cellphone eh. Okay lang po. Ang mahalaga, meron na akong gagamiting pantawag sa inyo kapag bumalik ulit kayo sa Maynila.
Marami akong binili para sa inyong pasalubong kaya antayin mo ko ha. Hihintayin ko po talaga kayo. Maaga kaming pupunta nila Tito sa Pierre para hindi na kami makipagsiksikan sa mga tao. Tsaka nag-arkala na po kami ng tricycle para hindi na tayo mahirapan sa pagbitbit ng mga gamit nyo. Pagka-uwi ko dyan, mamasyal tayo. Magbabanding tayong dalawa. Promise po yan, ma, ha? Oo naman. Ngayon lang ako binigyan ng mahabang bakasyon ng amo ko kaya susulitin ko na. Ngayon na ako babawi sa'yo sa mga taong wala ako sa tabi mo. Excited na po talaga ako. Ang tagal ko hinintay ang pag-uwi nyo eh. Ako rin anak. Pasensya ka na ha kung ngayon lang ako nakauwi. Okay lang po yun, ma. Naiintindihan ko naman po kayo eh. Ang mahalaga, makakapagbakasyon ka na sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon. Sobrang miss ka na rin kasi nila Lola eh. Ay babawi ako pagka-uwi ko dyan. Wala, sige na. Kailangan ko pang mag-charge. Baka aalis na rin kami maya-maya. Sige po, ma. Mag-ingat po kayo sa biyahe nyo. Salamat, nak. Oh, anong sabi ng mama mo? Madedelay daw po yung biyahe nila kasi may bagyo po. Napanood ko nga sa balita kanina na meron ngang bagyo. Naglandfall na raw kasi yung bagyong Frank sa Samar kaninang umaga. Sana naman hindi masyadong masungit yung panahon kapag nasa dagat na sina mama. Hindi naman nila papayagang umalis ang barko kapag malakas ang alon eh. Sana nga po. Papadudot buong gabi po akong nanalangin noon na sana ay hindi na magtuloy-tuloy na lumakas ang bagyong Frank habang nasa kalagitnaan ng paglalayag sina mama. Hindi po ako noon makatulog dahil sa magkahalong excitement at pag-aalala. Kinaumagahan ay agad po akong nakigamit ng cellphone kay Tito Albert para tawagan si mama at kumustahin. Kaso nga lang ay masyado raw malakas ang hangin sa dagat noong tumawag ako. Kaya hindi kami nagkakaintindihan, ang ginawa ko ay nag-text na lamang ako sa kanya. Ilang oras din kami nag-usap sa text at sinigurado naman sa akin ni mama na kahit malakas ang hangin at alon ay mukhang wala namang problema dahil malaki ang barko na sinasakyan nila. Pagkatapos noon ay binigyan ko na po ng oras si mama para makapagpahinga. Habang naghihintay sa kanyang pagdating ay naghanda na rin ako sa bahay, Papa Dudut. Naglinis ako upang maayos at komportableng bahay ang merong tutuluyan si mama pagdating niya dahil alam kong mapapagod siya mula sa biyahe. June 21 ang araw na yon, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa, bandang hapon na noon at busy ako sa paghuhugas ng mga pinggan. Noong nagpapanik na umuwi si Tito Albert, ipinabukas niya ang TV na para bang may importanteng palabas siya na dapat mapanood. Pagkabukas namin ng TV ay saktong nakasalang ang isang flash report sa telebisyon kung saan ay kasalukuyang binabalita ang paglubog ng MV Princess of the Stars. Halos manlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang pangalan ng barkong lumubog dahil eto mismo, Papa Dudut, ang pangalan ng barko kung saan ay lulan si mama ng mga panahong yon. Isang masamang balita ang naghihintay sa amin sa pag-uwi ni mama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging malaking balita sa buong bansa ang paglubog ng MV Princess of the Stars noong 2008. Nang mga panahong yon, ang naturang barko ang itinuturing na pinakamalaking passenger ferry na lumalayag sa Pilipinas. Ayon sa balita ay pinayagang lumayag noon ang barko nila dahil malaki naman daw ito at kayang suungin ang lakas ng bagyo. Ang hindi nila inaasahan ay ang biglang paglakas ni Bagyong Frank na siya na pong naging dahilan ng paglubog nito. Sa mahigit 800 na pasahero ng MV Princess of the Stars ay hindi pa umabot sa 50 ang nakasurvive, Papa Dudut. Mahigit 200 katawan ang nahanap at ang ibang natitira ay naideklarang missing na. Hindi ko po noon pinoblema ang lakas ng hanging dala ng bagyo dahil nakwento sa akin ni mama noon na matibay at malaki naman daw ang kanilang sinasakyang barko. Malaki ang tiwala ko noon na makakarating ng safe sa amin si mama pero nang malaman ko kung ano ang nangyari sa barko ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig.
Sinubukan ko pong tawagan si mama noong malaman ko ang balita pero hindi ko na po siya makontak. Tanging dasal na lamang noon ang kinapitan ko sa pag-asang isa ang mama ko sa mga nakasurvive. Naalala ko pa ang last message niya sa akin ng araw bago nangyari ang aksidente. Minessage po niya ako ng I love you. Na late ko na pong na-replyan. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan ko na lamang na isa si mama sa mga hindi pa nahanap. Lumipas sa mga araw, buwan at taon, ang pag-asang pinangahawakan namin ay unti-unting nawala, Papa Dudut. Namatay na lamang noon ang lola ko na hindi man lang nasisilayan kahit ang katawan ni mama. Wala na kaming ibang choice kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Simula po noon, Papa Dudut, ay sina Tito Albert na po ang kumukup-kup sa akin. Oh, bakit parang ang lungkot naman natin ngayon? Graduation nyo na bukas ah. Dapat masaya ka. Bigla ko po naalala si mama eh. Tagal ko pong pinangarap na makasama si mama na magmarcha sa graduation day ko. Gusto ko makita na proud siya sa akin. Nasulit ang mga naging hirap at pagod niya kasi magtatapos na ako. Kaso nga lang, wala na po siya eh. Hindi man natin siya kasama ngayon, alam ko na proud sa'yo si Laura. Simulat sa pool naman, proud na talaga siya sa'yo eh. Kasi bata ka pa lang, napakalawak na ng pangunawa mo. Kahit man lang sana nahanap nila yung katawan niya. Hindi man lang ako pinagbigyan makita siya sa huling pagkakataon. Sobrang haba ng panahon na hinintay ko para lang makapiling siya ulit tapos ganun lang ang mangyayari. Tapos ngayon, wala man lang kumpirmasyon kung buhay pa ba siya o hindi. Hanggang ngayon naghihintay pa rin ako. Nasaan na kaya siya ngayon? Mag-isa kaya siya ngayon? Nasaang parte ng barko kaya siya noong lumubog sila? Daming katanungan sa isip ko na hindi man lang masagot. Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin na buhay pa ang mama mo? Hindi na po. Tanggap ko na wala na talaga si mama. Pero ang sakit lang na hindi man lang kami nabigyan ng chance na magkasama ulit kahit man lang sana yung bangkay niya. Mahirap mawala ng mga magulang. Hindi ko rin naman masabi na nararamdaman ko pinagdadaanan mo ngayon na wala ka ng ama tapos ganun pa nangyari sa mama mo. Dahil buong buhay ko, nakasama ko mga magulang ko. Pero ito tatandaan mo, hindi ka namin pababayaan ng tita mo. Itinuring ka na naming anak at ituturing ka naming anak hanggang sa pagtanda mo. Alam ko po yun, Tito. Kaya nga po araw-araw ako nagpapasalamat sa Diyos na nandyan kayo para sa akin eh. Dahil kung wala kayo, hindi ko na po alam kung saan ako pupulutin. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Dapat nga nagsiselebrate tayo kasi gagraduate na kayo ni Richard bukas eh. Congrats ha! Salamat po. Tito, may tanong po ako. O ano yun? Wala po ba talaga kayong kaalam-alam tungkol sa tatay ko? Ay, siguro oras na rin para may malaman ka talaga tungkol sa kanya. Bakit po? Kilala niyo po ba siya? Hindi ako nagsabi ng totoo nung tinanong mo ko noon tungkol sa tatay mo. Kasi ayokong pangunahan ng mama mo. Kung ayaw niyang balikan ng nakaraan, sino ba naman ako diba para magsabi sa iyo noon? Pero ngayon, matanda ka na rin naman, tsaka wala na si Laura. Palagay ko oras na rin para malaman mong totoo. Ano po ba kasi ang nangyari? Bakit wala na akong nakilalang tatay? Isang beses ko lang nakita ang tatay mo kaya wala talaga akong masyadong alam tungkol sa kanya. Nagtatrabaho pa noon si Laura sa mall nung magkakilala sila ng tatay mo. Naging sila tapos ipinakilala niya to sa amin. Tapos nabalitaan ko na lang na naghiwalay na sila tapos ipinagbubuntis ka na pala ng mama mo. Bago sila nagkahiwalay, hindi po ba alam ni tatay na buntis si mama? Yun ang hindi ko alam. Basta ang naaalala ko, naghiwalay sila tapos buntis na ang mama mo. Hindi ko na alam kung alin doon na mas nauna. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Hahanapin mo ba siya kung sakali? Hindi ko po alam. Siguro. Ang kwento sa akin ni Laura, may sariling pamilya na ang tatay mo at sa Negros Occidental na sila nakatira ngayon sa bayan ng Gihulngan. Oh,
Ba't parang nalungkot ka? Hindi naman po. Nawala lang kasi sa isip ko na pwedeng may sariling pamilya na nga ang tatay ko sa ngayon. Hayaan mo na siya. May rason kung bakit hindi siya pinakilala sa'yo ng mama mo. Isa pa, nandito naman kami na pamilya mo, hindi ba? Tama po kayo. Papadudot pagkatapos ko pong makagraduate ay agad akong nagtrabaho bilang sales boy sa isang malaking mall sa Cebu City. Sa trabahong ito ko po nakilala si Hana na katulad ko ay sales lady naman. Mabait po na tao si Hana at mas bata siya kesa sa akin. Siya ang nag-guide sa akin sa trabaho noong baguhan pa lamang ako. Mabilis kaming naging magkaibigang dalawa dahil magkapareho kami ng ugali na masiyahin at walang arte sa katawan. Katulad ng tatay ko ay mula rin sa Negros Occidental si Hana. At ang nakakatuwa nito papadudot ay nakatira ang pamilya niya sa Gihulngangan mismo kung saan ay matatagpuan ng tatay ko kasama ang pamilya nito. Gusto ko mang itanong sa kanya kung kilala niya ang tatay ko ay hindi ko naman po ito maitanong dahil wala akong ibang alam na detalye tungkol sa kanya. Papadudot nang minsang bumalik si Hana sa Negros Occidental para magbakasyon ay hindi na po siya bumalik pa. Naisip niyang magstay na doon for good dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Malungkot man na nawalan ako ng kaibigan sa trabaho ay nakita ko ito bilang isang pagkakataon papadudot para mapuntahan at mahanap ang tatay ko. Nagpatuloy ang komunikasyon namin ni Hana hanggang sa nagkaroon ako ng sapat na lakas ng loob para kitain ang ama ko, Papa Dudut. Hello? Hello Hana, si Chester to. Oh, Chester! Napatawag ka. Wala naman, mangungumusta lang. Hindi ka na ba talaga babalik dito sa Cebu? Hindi na nakapag-resign na ako. Gusto kasi ni na Papa na ituloy ko yung pag-aaral ko. Naisip ko na mas mabuti nga na bumalik ako sa school kasi sayang naman kung hindi tutuloy, di ba? Oo naman, kaso nakakalungkot nga lang. Oh, bakit ka naman malungkot? Wala na tuloy ako kasama rito. Wala na akong kakampi. Ikaw talaga. Mismo lang akong asarin eh. Yun din. Pero good luck sa pagbabalik mo sa school ha. Salamat ha. Kumusta ka naman na? Heto, nandito pa rin kung saan mo ako iniwan. Miss ko na nga kaagad dyan eh. Kapag nagkapera ako, bibisita ulit ako dyan. Ako na lang kaya bumisita dyan sa inyo. Okay lang ba? Talaga? Pwede rin naman. Pwede ka magstay dito sa amin kung sakali. Di nga, okay lang. Oo naman, ano ka ba? Pwedeng pwede. Hindi ka naman nabago sa akin eh. Pero, paano kung matagalan ako dyan? Ha? Gaano ba katagal? Hindi ko masabi. May iba ka pa bang gagawin dito maliban sa pagbisita sa akin? Sa'yo ko lang sasabihin to ha. May hinahanap kasi akong tao. Dito sa Negros? Sino naman? Yung tatay ko. Nalaman ko kasi na dyan siya sa Negros nakatira. Pero saan daw dito? Dyan mismo sa inyo, sa Gihulngan. Totoo ba? Anong pangalan baka sakaling kilala ko? Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag nandyan na ako. Pero sana, habang hinahanap ko si Papa, pwedeng sa inyo muna ako pansamantala makitira? Kakapalan ko ng mukha ko. Oo naman, wala ngang kaso yan sa amin. Gusto ko rin namang makatulong eh. Alam ko na matagal mo nang gustong maranasang magkaroon ng tatay. Hindi naman sa ganun. Nandyan naman si Tito Albert na naging tatay-tatayan ko na simula nung bata pa lang ako. Gusto ko lang talagang makita si Papa. Para kasing pakiramdam ko hindi ako buo hanggat hindi ko siya nakikita. Paano kung hindi mo siya mahanap? Kung ganun man ang mangyari, baka nga hindi talaga nakatadhana na magkakilala kami ng tatay ko. Kung magkaganon man, wala na akong magagawa ron. Pero at least sinubukan kong hanapin siya, di ba? Tama yan, para wala kang
sa huli. Sa palagay mo ba, sinubukan din niya kaya akong hanapin? Hindi ko alam. Pero kung gusto ka niyang hanapin, sa isang lugar ka lang naman niya pwedeng makita, di ba? Siguro hindi na niya ako hinahanap kasi may sarili na siyang pamilya. Siguro masaya na siya sa buhay niya ngayon. Baka nga hindi na niya maalala na may iba pa siyang anak eh. Malalaman natin yan kapag nandito ka na. Tutulungan kitang hanapin ng papa mo. Kailan mo ba planong pumunta dito? Sa lalong madaling panahon sana. Sakto! Uwi dito yung pinsan kong si Oliver. Pwede kang sumabay na lang sa kanya para hindi ka na mahirapang hanapin kung saan tong bahay. Ibibigay ko sa kanya yung number mo. Sige, sasabay na lang ako sa kanya. Maraming salamat, Hana ha. Mula yun. Papa Dudut, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noon na sa wakas ay meron na akong pagkakataong makita ang amang matagal ko nang hinahanap-hanap. Nang malaman ni Tito Albert ang plano kong pagpunta sa Negros Occidental ay nagkaroon ng alinlangan para sa akin si Tito. Baka raw kasi masyado akong umasa at sa huli ay madismaya lamang ako kapag hindi ko nahanap ang inaasahan kong mangyari. Ipinangako ko naman kay Tito Papa Dudut na ang tanging hangad ko lamang ay makita ang tatay ko. Yun lang ang gusto kong mangyari. Wala akong planong agawin siya sa pamilya niya o kahit magpakilala bilang anak niya. Gusto ko lamang mabigyan ng mukha ang tatay ko na hindi ko nakita simula nung pinanganak ako. Gusto kong makumpirma na meron pala akong tatay, humihinga at buhay na buhay. Gamit ang naitabi kong pera ay agad-agad akong bumiyahe papunta sa Negros Occidental kasama ang pinsan ni Hana. Hindi ganong mataas ang expectation ko na makita ang tatay ko, Papa Dudut. Pero dalangin ko noon na sana ay makita ko siya. Pagkarating sa Negros ay sinalubong ako ng mainit na pagtanggap ng pamilya ni Hana. Si Hana mismo ang tumulong sa akin na hagilapin ang tatay ko na tanging pangalan lamang ang alam ko sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabilis naman naming nahanap ang tatay ko, Papa Dudut. Dahil maswerteng kapitbahay lang pala nila mismo ang taong matagal ko nang ninanais na makita ng personal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya na si Papa kasama ang sarili nitong pamilya. Yun ang una kong napansin noong makita ko siya. Hindi maikakaila na siya ang ama ko dahil marami kaming pagkakahawig. Sa kanya ko mismo nakuha ang hubog ng katawan ko at maging ang mukha ko. Isa pa ay dati raw siyang nanirahan sa Cebu City. Kaya naman kumpirmado nga na siya ang hinahanap ko. Maliban doon ay may anak din siya na kamukhang kamukha ko. Kung tama ako ay hindi kami nalalayo sa edad. Hindi ko po tuloy maiwasang makaramdam ng inggit dahil never ko pong naranasang magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya katulad na kung ano man ang meron ngayon sa panganay na anak ni Papa. Matapos makita at makumpirma na buhay pa ang tatay ko, ay naisipan ko pong magstay muna ng mas matagal kina Hana. Kahit na masakit makita para sa akin na masaya si Papa kasama ang iba nitong pamilya. Sa kabila ng sakit, Papa Dudut, ay nakaramdam kasi ako ng kaunting kaginhawahan tuwing nakikita ko ang tatay ko kahit na wala siyang kaalam-alam tungkol sa akin. Nang mga panahon na yon ay sobra-sobrang inggit na nararamdaman ko. Napaisip tuloy ako sa kung ano sana ang buhay na meron ako kung nakasama ko lamang ang tatay ko. Siguro kung meron lang akong 2 magulang noon ay hindi na kailangan ni Mama na umalis pa ng Cebu City. Siguro kung hindi kami iniwan ni Papa, ako ngayon ay masaya. Ako ngayon ay may buong pamilya. Pero sabi nga nila, ganito talaga ang buhay. Magpasalamat na lamang tayo na humihinga pa tayo at patuloy na nabubuhay. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at kasama ko noon si Hana na nagbigay sa akin ng comfort sa panahong nalulungkot ako.
Anong pakiramdam ngayong nakita mo ng tatay mo? Masaya kasi ngayon ko lang na-realize na may tatay pala ako. Noon kasi parang imagination lang siya eh. Nabubuo lang siya sa utak ko. Walang muka, walang personalidad, walang kung ano man. Ngayon, may ideya na ako kung anong klaseng tao siya. Kung anong itsura niya, kung saan siya nakatira, at kung paano siya gumalaw, ngumiti, tumawa. Pero nakakalungkot lang din kasi hanggang tingin lang ang kaya kong gawin sa kanya. Para siyang buwan na pwedeng pagmasdan pero mahirap abutin. Wala ka ba talagang plano na magpakilala sa kanya? Kahit ipaalam mo lang sa kanya na may naging anak siya sa dati niyang karelasyon. Para saan? Parang ang selfish ko naman kung gagawin ko yun. Paano kung masira pamilya niya dahil sa akin? Ayoko mangyari yun. Alam ko yung feeling na magkaroon ng iisa lang ang magulang. Ang hirap nun. Parang hindi ka buo. Ayokong danasin yun ng mga anak ni Papa. Kahit na ikaw na mismo yung nagsasuffer. Ako naman nagpumilit eh. Ako yung gustong makita siya. Kaya ko namang i-handle yung sakit. Tsaka isa pa, hindi ko nga alam kung gusto niya ako makita o makilala man lang eh. Malalaman mong sagot dyan kapag nagpakilala ka. Wag na. Masaya na akong ganito. Natatakot ka ba? Ayaw mong magpakilala sa kanya kasi natatakot ka na baka hindi kanya tanggapin? Siguro natatakot nga ako sa magiging reaksyon ni Papa kapag nakilala niya ako. Baka ikailaan niya ako. Baka hindi niya ako tanggapin kaya mas maganda na rin na ganito. Sabi nga ni Tito Albert, may rason kung bakit hindi nagkatuluyan ng mga magulang ko. May rason si Papa kung bakit siya umalis o kung bakit hindi niya ako sinubukang hanapin. Kung ano man yung rason na yun, mas maganda na lang siguro na hindi ko malaman. Kasi baka hindi ko kayanin yung sakit na mararamdaman ko kapag nalaman ko kung ano yung totoo eh. O edi sige, hindi na kita pipilitin. Basta okay ka ngayon at masaya, okay na rin ako at masaya din ako para sa'yo. Nakikita ko naman na masaya ka eh. May konting lungkot pero katulad nga ng sinabi mo, ganyan naman talaga ang buhay. Masaya na ako kasama sina Tito. Masaya na ako sa bagong pamilya ko. Eh mabuti naman kung ganun. Sana totoo yung nararamdaman mo at hindi salita lang ha. Kasi baka mamaya kinukumbinsi mo lang palang sarili mo na masaya ka kahit hindi naman pala. Totoo nga, masaya ako. Maniwala ka. Promise? Oo. Mukha lang akong ganito pero masaya talaga ako. Lalo na ngayon na nakita ko na tatay ko. Kahit papaano, may matatawag pa rin akong magulang. O siya sige, naniniwala na ako. Maiba tayo, ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo? Ang totoo niyan, nagtatanong na si Tito Albert kung kailan ako uuwi. Hinahanap na nga ako sa trabaho eh. Baka nga wala na akong balikan trabaho dun. Kasi naman bigla-bigla ka sa mga desisyon mo eh. Dapat kasi nagplano ka muna. Bigla ako na-excite eh nung nalaman kong pareho kayo ng lugar ng tatay ko. Oh, paano na ngayon yan? Susulitin ko na. Kahit ilang araw lang. Gusto ko muna makita si Papa kahit sa malayuan lang. Pwede ka namang mag-extend pa. May intindihan ka naman nila mama. Hindi na. Nakakaya na rin eh. Tsaka paubos na rin yung naipon kong pera. Siguro mga bukas o sa makalawa, babalik na ako sa Cebu. O sige, ikaw ang bahala. Hindi pa pala kita napapasalamatan. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin, Hana. Wala yun, ano ka ba? Anytime naman pwede kang bumalik dito eh. Basta, salamat sa lahat-lahat. Papa Dudut, kinailangan ko na pong magpaalam noon kina Hana dahil masyado na ako matagal na nakikituloy sa kanila. Nahiya na rin po kasi akong magstay dahil ayokong maging pabigat. Pagkatapos umalis ay hindi pa po ako bumalik ng Cebu City, Papa Dudut. May parte kasi ng puso ko ang nagsasabing gusto ko pa ulit makita ang tatay ko. Kahit na nakakaramdam ako ng kirot sa dibdib tuwing nakikita ko siyang masaya kasama ang sarili niyang pamilya. Isa pa ay mukha namang wala na akong mababalikan sa Cebu. Natanggal na ako sa trabaho ko doon at wala pang mga magulang. Kaya tuloy parang wala na akong rason para bumalik pa. Maalala ko lang po kasi kung gaano kamiserable ang buhay ko. Kung paanong pinagkaitan ako na magkaroon ng maayos na pamilya
Papadudod ay nalulungkot na ako. Sa ilang araw na pamamalagi ko sa Negros, Papadudod, ay nakakilala ko ng isang lalaking nagalok sa akin na mamundok. Dahil wala naman po akong ibang ginagawa noon at wala rin naman akong mapuntahan ay sumama ko sa kanya. Doon ay ipinakilala ako ng lalaki sa kanyang grupo kung saan ay inalok nila akong umanib sa kanila. Isa raw silang grupo na may sariling ipinaglalaban at sa bundok na sila nakatira. May mga matatanda, may mga bata at meron ding mga mas bata kaysa sa akin na miyembro ng kanilang grupo. Napaisip ako noon, Papadudod, kung sasali ba ako sa samahan nila o hindi. Nang mga panahon na yon ay litong-lito na ako kung ano nga ba ang gagawin ko sa buhay ko. Sobra-sobra na noon ang tampo ko sa mundo dahil sa mga nangyari sa akin. Sobrang sama na ng loob ko na gusto ko nang magwala at ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Kaya sa huli sumali ako sa kanilang grupo. Doon ko na po nakilala si Ka Bernie na siyang nagbigay sa akin ng panibagong perspective sa buhay, Papadudod. Ikaw yung bagong miyembro? Opo, ako nga po. Anong pangalan mo? Chester po. Tawagin mo na lang akong Ka Bernie. Sige po, Ka Bernie. Nice meeting you po. Kumusta naman ang buhay dito sa bundok? Medyo naninibago pa po ako eh. First time ko lang tumira dito sa bundok. Pero kapag tumagal, panigurado masasanay din po ako. Mahirap ang buhay dito, bata. Kung nasanay ka sa malambot na kama at bubong sa ulo, hindi ka mabubuhay dito. Marami nang sumubok na sumapi sa amin pero iilan lang talaga ang nagtagal. Desidido na po ako sa naging desisyon ko. Wala na rin naman akong babalikan sa Cebu eh. Taga Cebu ka? Opo, galing pa ako ng Cebu City. Anong ginagawa mo rito sa Negros? May binisita lang po akong kaibigan. Teka, ilang taon ka na ba? 23 po. Bata ka pa nga talaga. Bakit po? May age limit po ba ang grupo nyo? Parang may nakilala naman po ako na mas bata kaysa sa akin dito. Alam mo, isa ako sa mga naunang naging miyembro ng samahang ito. Marami na akong nakita na baguhan, marami nang umalis, marami nang nawala. Karamihan sa amin dito, may pinaglalaban kaming karapatan. Doon mo malalaman kung hanggang saan ang itatagal mo. Kung gaano mo ka gustong ipaglaban ang mga bagay na karapat dapat ipaglaban. Ikaw ba? Anong rason mo kung ba't ka sumali rito? Bata pa lang po ako, wala na akong tatay. Namatay naman yung nanay ko matapos lumubog yung sinasakyan niyang barko. Pauwi na siya galing Maynila para magbakasyon sana pero hindi na siya nakauwi ng buhay. Hindi pa nga siya nakakauwi eh. Hanggang ngayon, nasa dagat pa rin ang katawan niya. Hindi na nahanap ng mga rescuer. Tumira ako sa poder ng tito ko kasama ang sarili niyang pamilya. Pamilya niya na masaya at buo. Alam niyo po, masaya ako na inako ni tito ang responsibilidad na alagaan ako. Lalo na nung maulila ako. Pero minsan, feeling ko outsider lang ako sa pamilya nila eh. Nakikisilong lang, nakikihati ng pagmamahal. Kaya sinubukan ko pong hanapin yung tatay ko na nang iwan sa amin ni mama. Dito ko po siya sa Negros nakita. Kaya ka nandito ngayon? Opo, tama po kayo. Nahanap mo naman ba ang hinahanap mo? Nahanap ko naman po. May sarili na siyang pamilya, may asawa, may mga anak. Masaya sila. Sobrang saya. Sa puntong napatanong ako sa sarili ko kung ano bang nagawa ko, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Hindi ko po ba deserve na magkaroon ng masayang pamilya? Bakit sila meron pero ako wala? Mabuting tao naman po ako. Hindi naman ako nanlalamang ng iba. Pero bakit parang sobrang hirap ibigay sa akin yung mga bagay na magpapasaya sa akin? Kaya ka ba sumali dito para hanapin yung sinasabi mong bagay na magpapasaya sa'yo? Opo. Gusto ko pong magsimula ulit. Makakilala ng mga bagong tao. Gusto ko nang kalimutan yung nakaraan ko. At inaasahan mo na dito mo magagawa ang lahat ng yan? Opo. Sana.
Parang ganun. Bata ka pa, Chester. Marami ka pang matututunan sa buhay. Marami ka pang mararanasan. Mga karanasang susubukin ng tatag, pananampalataya at pasensya mo. Pero alam mo, sa mga bagay na yan tayo natututo. Yung mga katotohanang masakit tanggapin, yung mga pangyayaring babasag sa puso mo, yan yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng realisasyon na ang mundong meron tayo ngayon ay hindi katulad ng mga nababasa natin sa libro, hindi tulad sa mga napapanood natin sa TV. Malupit ang mundo, pero sa kabila nito, pinipilit nating lumaban. Bakit? Kasi naniniwala tayo na darating din yung araw na tayo rin ang sasaya. Tayo rin ang makakaramdam ng kaginhawaan. Darating din yung oras na tayo naman ang mabibigyan ng pagkakataon. Ano po ba dapat ang kailangan kong gawin ngayon? Tanggapin mo ang katotohanan. Kapag natanggap mo ang totoo, matututo kang magpatawad. Kapag nakapagpatawad ka na, doon lang maaalis ang bigat na nararamdaman mo. Ayusin mo ang buhay mo, bata. 23 ka lang. Wala ka pa sa kalahati ng buhay ko, pero sumuko ka na agad. Masarap mabuhay. Sulitin mo muna ang kabataan mo bago mo pagsisihan sa huli ang mga desisyon mo na hindi pala tama. Papadudot halos 2 buwan na po akong nagstay sa bundok bago ko naisipang umuwi na sa amin. Akala ko noon ay hindi nila ako papayagang umalis sa grupo nila, pero sa tulong ni Ka Bernie ay nakaalis naman kaagad ako matapos ang maraming diskusyon. Pagka-uwi ko ng Cebu matapos ang napakahabang panahon ay daig pa ni Tito Albert ang naka-jackpot sa loto nang makita niya ako. Doon ko lang po na-realize kung gaano ako kamahal nila Tito. Kahit na wala na akong mga magulang ay meron pa pala akong pamilya na mauuwian. Sa pagkawala ko ay nabalitaan ko na lamang na nasa Maynila na pala ang pinsang kong si Richard matapos siyang makahanap ng trabaho bilang isang security guard. Ginamit ko na rin po ang opportunity na yon para magpatulong sa kanya na makapagtrabaho din sa Metro Manila. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman po ako ng trabaho, Papa Dudut. Nakakatuwang isipin na nasa lugar ako noon kung saan ay ilang taon na namasukan si Mama. Habang nasa Maynila ay sinubukan ko pong mag-apply bilang salesman sa ibang bansa at nakapasa naman po ako sa trabahong in-applyan ko, at pagkatapos nito ay dali-dali akong lumipad sa Saudi Arabia para maghanap buhay. Sa ngayon ay magdadalawang taon na po ako sa ibang bansa. Mahirap dahil nakakamiss din pala ang Pilipinas. Ngayon ay alam ko na kung paano ang mawalay sa pamilya katulad ng sakripisyong ginawa noon ni Mama. Mas lumaki tuloy ang paghanga ko sa kanya. Habang nandito ako ngayon sa abroad, Papa Dudut, ay marami akong napagtanto. Napagtanto ko na may silbi pala ang buhay ko. Na kahit gaano kadaming masasamang karanasan ang nangyari sa akin noon ay marami pa rin akong pagkakataon para ibalik ang dating saya na nawala sa akin. Marami man tayong problema na dumating sa buhay, sana'y huwag tayong sumuko at magpatuloy pa rin tayo sa pagpupursige. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Pa-shoutout na lang po sa mga kamag-anak ko na nasa Pilipinas ngayon, na siguradong avid listener din po ng inyong programa. Maraming salamat po and God bless sa lahat ng inyong mga tagapakinig at sumama sa aking kwento ngayong tanghaling ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chester. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.